Inaasahan po talaga natin dito kung nakumpleto po yung proyekto. May mga infrastructure projects pong kinukumpleto dito para sa high voltage highway natin, sa high voltage system, na dapat nga po ay nakumpleto na nung August. Tapos po naurong yun ng December. Ngayon po ay naurong na naman ng Marso. So hopefully po kung makumpleto na talaga to ng Marso, mas titibay, mas magiging malakas, resilient yung sistema po natin dyan sa lugar na pong yan ng Visayas. So, Yeah. inaasahan po natin yan by March. But even before March, may mga contingency measures naman po tayong nilalagay. May mga contingency measures in place para po may konting pag-ibsan nung sitwasyon po dyan sa lugar na yan. Mhm. Ma'am, well, follow up lang ako doon sa unang tanong ko sa inyo kanina, no? Dahil Sige meron po. meron Ma'am Mona Lisa, meron kayong inilabas na statement, yung ERC na unplanned outages of a Panay subgrid ang pwedeng dahilan. So, alam ko iniimbestigahan niyo pa to, pero paano ba namin may explain sa taong bayan yung ganong classic na mas madaling maintindihan, unplanned outages Opo. sa Panay subgrid. Okay. Siguro Okay. po para maintindihan po natin, kailangan po natin din ma-appreciate na, yun nga po nabanggit ko kanina, isang sistema po ito. Ay maganda po yan, pinapakita nyo yung mapa. Para makita po natin na ang Panay, actually prone to isolation po siya talaga. Kasi kung Aha. makita nyo yung pula sa mapa na isla, pwede po talaga siya ma-isolate kung wala, ang ginagawa po ngayon, hindi pa kasi completed, yung connection po niya dun sa malaking isla sa baba, para po kung meron bang mangyaring problema sa mga planta sa loob ng pulang isla, pwede po siyang mag-import from Negros Mhm. and all the way to Cebu, dun po sa mga katabi niyang isla. Ang nangyari nga po ngayon, yun pong hindi pa po tapos yung kabuuan ng connection niya dun sa malaking isla, sa Negros Island, dun sa baba, and all the way to Cebu, hindi pa po tapos. So ngayon po, nung bumagsak yung mga planta, yun po yung unscheduled outage. May bumagsak pong planta na nasa loob ng pulang isla. Tapos wala siyang kakayahan na mag-import kasi nagka-problema din po yung submarine cable. Naiwan po siya, na-isolate po siya, na walang kuryente kasi nga po yung parang in-island plants niya ay walang supply na na-generate yun pong mga plantang yun. Tapos wala siyang abilidad na mag-import. So talaga pong na-isolate siya. Yung pong permanenteng solusyon dito ay dapat matapos yung connection to Negros and connection all the way to Cebu para po kung mapilay man, may pumalyang planta inside the island, pwede pong sumagot yung mga ibang power plants na nandun sa mga katabing isla.